Anong mahalagang bagay na dapat gawin ng mga totoong anak ng mahal na Panginoon? As we honor the sacrifices of all fathers, godly fathers, na bigay ng mahal na Panginoon sa ating lahat. Above everything, we need to offer the one that give us life today. Kung meron man tayong pararangalan sa lahat ng bagay na ginawa at nangyari at nangganap sa buhay natin, walang iba kundi ang ating dakilang Ama sa langit, na sa Kanya mga minamahal, biyaya sa Kanya mga pagpapala sa buhay natin, kailanman hindi tayo iniwan at pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya magpasalamat po tayo na tayo binigyan ng ating beloved, honorable parents in the Lord, sa kanilang pagkandili, sa kanilang mga prayer, sa kanilang mga sacrifices, ng ating beloved, honorable pastor, beloved, honorable assistant pastor, tayong lahat na naabot ng kanilang mga maningas sa panalangin, tayong lahat na pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Alam niyo po, maraming mga churches po ngayon na sadyang nangungulila sa prayer, mga minamahal, ng kanilang maminamahal, mga spiritual leaders. Dahil yung iba mga minamahal, mga pastor sa ibang mga lugar, sa ibang mga bansa, nagtatrabaho sila, naghanap buhay sila. Pero ang ating minamahal, ginagalang ating mahal na pastor, inialay niya kanyang buhay para sa mahal na Panginoon. A dedicated service for the salvation of many souls. Sa panalangin, mga pagluhod, pagluha, pag-aayuno ng tao ng Diyos, ng propeta ng Diyos. Narito tayo ngayon, mga minamahal, na lubos na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayong lahat na mga narito na mga anak ng ating dakilang Diyos ay dapat magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Kaya yung mga tatay po natin, yung mga ama natin, pagka nagkakaedad na sila, hindi katulad mga minamahal sa ibang bansa, papaalagaan na po sila sa mga home care. Pero dito sa atin, sa Jesus Miracle Crusade, sinusuklian natin ng pagmamahal, ang kanilang mga sakripisyo. And we pray for the many years, blessed life ang ibibigay ng mahal na Panginoon sa mga anak ng ating dakilang Diyos. Nakita ko rito yung ibang mga kapatiran, senior citizen na po. Amen. 60 years old, 70 years old, siguro meron ditong 80 years old. Ano po? Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Kaya yung medyo nasa edad na 30 pa ngayon, 30 years pa, magiging senior citizen na rin, mga minamahal. Ano? Amen. Kaya kung nakalagpas ka na ng senior citizen na age ngayon, 60 plus ka na, lumagpas ka na doon at malakas pa yung pangangatawan natin, yan po ay biyaya na nagmumula sa mahal na Panginoon. Wala tayong maintenance ng gamot, mga minamahal. Dahil tinuruan tayo ng ating minamahal, ginagalang mahal na pastor na manampalataya, laging manalangin, dumalo sa gawain, mga minamahal, sapagkat ang maintenance po natin ay prayer. An effective prayer, mga minamahal, na binuhusan mo, nilaanan mo ng iyong pagsisikap, ng iyong matyagang paglilingkod sa dakilang Diyos. Ang bawat mga panalangin ng mga anak ng mahal na Panginoon ay tinutugon ng ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Meron nga kapatira, ang edad niya ay 70 plus na. Pero sabi niya, totoo ang edad ko ay 70 plus na. Pero pakiramdam ko, mga minamahal, sabi niya sa kanyang patotoo, 30 years old lang ako mahigit. Amen. Amen. Kasi totoo naman po na promise ng mahal na Panginoon eh. They that wait upon the Lord shall renew their strength. Pag matapat ka sa Diyos, mainit ka sa mahal na Panginoon. Magkasakit man, minsan talagang dadapuan ka ng karamdaman dahil ang katawan natin, mga minamahal, ay mortal. Nakakaramdam ito, nasasaktan ito, mga minamahal. Nangihina din minsan. Ngunit dahil meron tayong dakilang Ama sa langit, merong Diyos na nagpapagaling, merong Diyos na nagbibigay lakas, Diyos na nag-iingat, taglay natin ngayon ang kalakasan na nagmumula sa ating makapangyarihang Diyos. Yung makapalakpak ka na ngayon na malakas ka, masigla ka, ay blessing na po na gagaling sa ating mahal na Panginoon yan. Amen! Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga sabi ng Biblia, pinapaalalahanan tayo ng mahal na Panginoon. Ginag-guide tayo ng ating mabuting Diyos, ng ating dapat gawin. Basahin natin 2 verses kindly, mga minamahal. Praise the Lord.
From the book of Proverbs, chapter 17, verse 6. Children are the crown of old men, and the glory of children are their fathers. Amen. Dito po sa aklat ng mga Kawikaan, Kapitulo 17, ang talata po ay 6. Ang mga anak ng mga anak ay ang putong ng mga matatandang tao, at ang kalwalhatian ng mga anak ay ang kanilang mga magulang. Amen. From the book of Proverbs, chapter 23, verse 22. Hearken unto thy father that begat thee, and despise not thy mother when he is old. Next verse natin, Gaili, prepare din po, basahin din po natin. Dito po Proverbs sa 23, verse 24 and 25. Dito po sa mga Kawikaan, Kapitulo 23, versikulo 22. Dingin mo ang iyong ama na naging anak ka, at huwag mong hamakin ang iyong ina kung siya ay tumanda. Amen. From the book of Proverbs, chapter 23, verse 24 and 25. The father of the righteous shall greatly rejoice, and he that begetteth a wise child shall have joy of him. Thy father and thy mother shall be glad, and she that bare thee shall rejoice. Dito po sa aklat ng mga Kawikaan, Kapitulo 23, ang talata po ay 24 hanggang 25. Bumili ka ng katotohanan at huwag mong ipagbili. Oo, karunungan at turo at pag-uunawa. Ang mga ama... Amen. Kawikaan 23, talatang 24 at 25. Sorry po. Dito po sa aklat ng mga Kawikaan, Kapitulo 23, ang talata po ay 24, 25. Ang ama na matuwid ay magagalak na lubos, at siyang nagkaanak ng pantas na anak ay magagalak sa kanya. Mga tuwa ang inyong ama at ang iyong ina, at magalak siyang nanganak sa iyo. Amen. Dati masabi ng malakas na praise the Lord. Everybody shout, Amen. Kaya mga minamahal, ang sabi ng salita ng mahal na Panginoon, kapag dumating na po sila sa tinatawag na old age, nagkaedad na po, yung mga ama ng tahanan, yung mga ina ng tahanan, we care for them, we love them. Amen? Nagmamalasakit tayo sa kanilang kalagayan. Kinikilala natin ang lahat po ng kanilang mga pagtitiis, sa kanilang mga paghihirap para sa atin. We will never be what we have today, maminamahal, kung walang mga magulang na sumabaybay at gumabay po sa ating lahat. Everybody shout, praise the Lord. Yung mga magulang, yung iba, hindi naman nakapagtapos ng pag-aaral. Pero gusto nila sa mga anak nila ipasa na sila'y makapagtapos ng pag-aaral. Everybody shout, praise the Lord. Sapagkat yung mga naranasan ng mga magulang, ayon sa aking mga napakaraming napakinggan, yung hirap na naranasan ng mga magulang, ayaw na po nilang maranasan ng mga anak po nila. Tama po, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, Amen. Galing po ako, mga minamahal, ng United Arab Emirates. May isang beloved brethren sa lugar ng Abu Dhabi. Sa grabing hirap noon, mga minamahal na kanyang mga magulang. Sabi nga niya, mga minamahal, minsan ang ulang lang namin, beloved Kuya Mars, nagtiyaga lang kami doon sa bagoong, asin. Dahil walang-wala kami. Pag sinabi ng aming mga magulang na tayo mamamalengke, hindi po kami pupunta sa palengke. Pag sinabing mamalengke na tayo, pupunta kami doon sa bundok. Maghahanap kami ng huhukaying kamote at saging. At yung iuwi namin, mga minamahal, sabi niya, yung iuwi namin gulay at saging sa bundok, kamote na galing sa bundok, yun ang aming napamalengke. Dahil wala naman kaming pera, wala kaming pambili. Amen. Ang isip niya nga nung bata pa siya, siguro hindi siya makakapag-aral. Hindi siya makakapagtapos ng pag-aaral. Dahil sa grabing kahirapan, mga minamahal. Pero dumating ang panahon, sa kabinataan niya, at mga kapatid niya,
nakilala nila ang ating mahal na Panginoon. Habang sila'y mga estudyante pa, mga minamahal, nasa gawain na sila ng ating pinakamahal na Panginoon. Katulad ng mga kabataang narito ngayon. Ano ang sabi ng beloved parents in the Lord? We are, or you are, the next generation of this church. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, amen. Kung meron kasabihan na kabataan ay pag-asa ng bayan, the youth, mga minamahal, is the hope of the motherland. Tayo po na mga naglilingkod sa dakilang Diyos. Higit ang pag-asang ibinibigay ng ating mahal na Panginoon sa atin, sapagkat totoo ang ating dakilang Diyos na nagpapala sa ating lahat, mga minamahal. Tayong lahat ng mga tinawag, inibig ng ating mahal na Panginoon. Pinagpala tayong lubos ng ating dakilang Diyos. Sa madaling istorya, nakapagtapos ng pag-aaral, nakapagtrabaho, ang iba niya mga kapatid, mga minamahal, nasa ibang bansa. Siya ay nasa lugar ng UAE. Pumasok siya, mga minamahal, unang sweldo niya po, halos, mga minamahal, mahigit 1,000 dirhams lamang. Magkano lang yun? Pinagkakasya niya yun, mga minamahal. Ngunit bago siya maglaan ng halaga para sa kanyang sarili, unahin niya muna yung para sa mahal na Panginoon. Unahin niya para sa mahal na Panginoon. Yun ang tinuturo ng salita ng Diyos. Na yung mga minamanang mga dapat gawin ng mga anak ay nasa pagtuturo ng kanilang mga magulang. Pag tinuro ng tatay mo sa iyo, anak, maglingkod ka ng tapat sa mahal na Panginoon. Huwag nating walang bahala yon. Everybody shout, praise the Lord. Sapagat darating ang panahon, mga minamahal, na maiintindihan natin ang lahat ng bagay. Ngayon na tayo, mga minamahal, kung nasa kahirapan ka pa, minsan may nagtatanong, bakit nasa kahirapan ako? Ngunit meron tayong Diyos na nagpapala sa atin. Kailangan lamang nating matutong manalangin sa Kanya. Kinakailangan matuto tayong magtiwala, manalig sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At pag natutunan natin, laging magpasalamat. In everything give thanks, for this is the will of God. Amen? Minamahal, alam niyo po, nakapagtapos siya ng pag-aaral, nakapagtrabaho. Ngayon, mga minamahal, yung kanyang sweldo, sabi niya nga, pwede na akong mag-retire. Pero sabi ng kumpanya, kaya mo po magtrabaho, mga minamahal? Yung promotion na dapat mataas sa posisyon, ang sabi niya, hindi ko na kailangan yan. Kontento na ako sa pagpapalang bigay ng mahal na Panginoon. Ngayon, yung mga anak niya, mga minamahal, ay graduate na rin po. Ang isang mga minamahal ay isang aircraft engineer. Everybody shout, praise the Lord. Gaano kabuti ang mahal na Panginoon. Amen? Totoo ang Diyos. May maganda silang bahay, mga minamahal, property, sasakyan. May magandang business ngayon sa Manila na dati, mga minamahal, humuhukay lang po ng kamote sa bundok para may maisaing sila. Naghahanap lang ng saging, mga minamahal. Mga gulay-gulay na makukuha sa bundok. Ganyan ang kalagayan nila noon. Ngunit ngayon, sila'y pinagpala na po ng ating mahal na Panginoon. Bakit po? Nasunod nila ang mga pangaral ay tinuro ng ating beloved honorable parents in the Lord. Everybody shout, amen. Sabi ng verse 24, ating mga minamahal, sabi po rito, mga minamahal, verses na lamang po ang ating ipapakita, mga minamahal, para makita ng mga beloved brethren yung binabasa nating verse. Verse 24 and 25, kindly, chapter 23, the father of the righteous shall greatly rejoice. Amen. And he that begetteth a wise child shall have joy of him. Verse 25, thy father and thy mother shall be glad, and he or she that bear thee shall rejoice. Nagagalak tayo sa mahal na Panginoon. At dapat lamang tayo magdiwang sa lahat ng biyaya, pagpapala na ipinagkaloob ng ating mahal na Panginoon sa atin. Sa buhay natin bilang mga believer ng mahal na Panginoon. Kung merong inihalimbawa sa Biblia, sa prodigal son, hindi tayo nalalayo doon. Ang sabi na salita ng mahal na Panginoon, ang parabola ng alibugang anak, na kinuha niya yung kanyang part ng kanyang mana. At nung nakuha niya po yun, mga minamahal, siya po ay naglakbay ng malayong paglalakbay. At inubos niya ang lahat ng kanyang minana. At dumating po ang kahirapan sa lupain na yan. Kagutom, na halos walang makain ng mga tao.
At siya, mga minamahal, gutom na siya. Hirap na siya, mga minamahal. Sa buhay natin, bilang mga believer ng ating mahal na Panginoon, mahirap mawala o malayo sa ating mahal na Panginoon. Dahil naranasan lamang natin na masaganang blessing ang pagpapala kapag ikaw ay naglilingkod ng tapat sa ating dakilang Diyos. Lalapit ang mga blessing. Amen? Hahabulin ka ng pagpapala kapag ikaw ay matapat sa Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Sapagkat dito po sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade, ibinuo sa mahal na Panginoon ng lahat ng kanyang masaganang mga pangako, ang mga masaganang mga pagpapala, mga minamahal. Dahil merong lumuhod, merong nanalangin sa atin. Ang ating beloved honorable parents in the Lord, ating minamahal, ginagalang, mahal na pastor. Kaya, ang sabi ng Biblia, ang tagpong ito sa banal na kasulatan ay naglalarawan gaano ka mapagmahal ang isang ama. Sa kabila ng kanyang kasalanang ginawa, na inubos siya kanyang mana, nagpakalayo-layo siya. Ang sabi niya sa isip niya, nung naroon siya sa kagutuman, when he spared everything, and he suffered to be hunger, and he realized, he need to go back to his father's house. Ang sabi niya, hindi na ako karapat-dapat tawaging anak. I am no longer worthy to deserve to be called son. Pero yung tatay niya, yung ama niya, nung nagbalik loob siya, habang siya'y nasa malayo, natanawan siya, naghanda ang kanyang mahal na ama ng isang pagsalubong sa kanya. Sapagkat ang sabi ng Biblia, sabi ng kanyang ama, ang anak kong lumayo at nawala ay patay na. Ngunit bumalik siya. At ang kanyang buhay na kanyang taglay ngayon, yan ang kanyang ipagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Ang buhay na meron tayo ngayon, sinubukan nating mabuhay ng malayo sa presensya ng Diyos. Malayo sa mahal na Panginoon. Ngunit ang dakilang Ama sa langit, naghihintay na tayo lalapit sa Kanya. At nung lumapit tayo sa mahal na Panginoon, hindi nagsara ang pinto. Hindi tayo ipinagtabuyan, kundi niyakap tayo ng mahal na Panginoon. Winelcome tayo ng mahal na Panginoon dahil ganun ang ating Diyos. Mapagmahal sa ating lahat. He is a God of mercy and tender compassion. Kaya sa araw na ito, ipagpasalamat natin ang araw na ito na nagmula ang lahat ng pagpapala tanging sa ating dakilang Diyos, ang ating dakilang Ama sa langit. Kaya hindi basahin natin ang mga sumusunod na mga verses at ang ating mga magpapaawit ay maghanda na po, mga minamahal. Tuloy-tuloy po na tayo. Sa Tagalog na lamang tayo, mga minamahal. Praise the Lord. Dito po sa Aklat ni San Lucas, Kapitulo 15, versikulo 20 hanggang 24. At siya nagtindig at pumuroon sa kanyang ama. Datapat samantalang nasa malayo pa siya, ay natanawan siya ng kanyang ama at nagdalang habag at tumakbo at niyakap siya sa liig at siya ay hinagkan. At sinabi ng anak sa kaniya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat tawaging anak mo. Datapot sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, dalhin niyo ritong madali ang pinakamabuting balabal at isuot ninyo sa kanya at lagyan ninyo ng singsing ang kanyang kamay at mga panyapak ang kanyang mga paa at kunin ninyo ang pinatabang guya at inyong patayin at tayo magsikain at magkatuwa sapagkat patay na ang anak kong ito at muling nabuhay. Siya ay nawala at nasumpungan. Sila ay nagpasimulang magkatuwa. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved Brother Jay. Kindly po, beloved Colonel, Rick, and last verse, beloved Brother Ito Dan. po ang sinasabi sa sa mga awit 103, mga talatang 11 hanggang 13. Sapagkat kung paanong ang mga langit ay mataas kaysa lupa,
gayong kalaki ang kaniyang kagandahang loob sa kanila na nangatatakot sa Kanya. Kung gaano ang layo ng silanganan sa kalunuran, gayong inilayo niya ang mga pagsalangsang natin sa atin. Kung paanong ang Ama ay naaawa sa kaniyang mga anak, gayon naaawa ang Panginoon sa kanilang nangatatakot sa Kanya. Amen. Praise the Lord. God bless you po. Dito po sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 103, versikulo 17, ito po sinasabi, ngunit ang kagandang loob ng Panginoon ay mula ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan nang nangatatakot sa Kanya, at ang Kanyang katwiran ay hanggang sa mga anak ng mga anak. Amen. Natin masasabi ng malakas na Amen. 103 verse 17, God bless you po mga beloved Bible reader. Sabi po ng Word of God, mga minamahal ng pag-ibig ng Diyos. Ang sabi po, mga minamahal ng last verse, ng salita ng ating mahal na Panginoon. Sabi po rito, hallelujah, but the mercy of the Lord is from everlasting to everlasting upon them that fear Him, and His righteousness unto children's children. Walang hangganan ang biyaya ng pagmamahal ng Diyos, ng pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya napakapalad po natin. We are rejoicing today for everything that our loving Father in heaven that has done for each and every one of us. Ang buhay na meron tayo ngayon, isipin niyo po, kung naglilingkod ka sa mahal na Panginoon 10 years, 20 years, hindi ka na bumalik doon sa bisyo, sa makasalanang buhay. Nagpapatuloy ka, mga minamahal, nagpaglilingkod ng masikap, sumusunod ng katapatan sa kalooban ng mahal na Panginoon. Ang makapangyarihang Diyos, Ama sa langit, siya po ang nagbigay ng kanyang salita na itanim ang takot sa ating mga puso. Hindi na natin binalikan, mga minamahal, ang mundo, mga minamahal na makasalanan. Tayo ngayon ay naglilingkod ng tapat sa ating mahal na Panginoon because one day, our Heavenly Father is waiting for us in heaven. Naghihintay ang ating dakilang Ama sa langit doon sa lahat na kanyang matatapat na mga anak. Ang prodigal son, hinintay ng ama niya na magbalik yung kanyang anak. At nung nagbalik na yung kanyang anak, ang sabi ng banal na kasulatan, grabe ang katuwaan ng kanyang mahal na ama. Grabe ang kanyang kagalakan. Sapagat inisip niya, ang kanyang anak ay patay na. Wala nang balita sa kanya. Ngunit isang araw, bumalik yung kanyang anak na kaawa-awa. Kaya naghanda kaagad yung kanyang ama, mga minamahal, ng isang mainam na balabal. Isang mga minamahal, munting nga, salo-salo lahat ng mga naroon, mga minamahal sa kanyang tahanan. Sapagat ang sabi niya, itong anak ko ay patay na. Ngunit ngayon, muli siyang nabuhay. Ang buhay na tayo, mga minamahal, meron ngayon, ay pagpapala na nagmumula sa mahal na Panginoon. Higit sa lahat, ang dakilang Ama natin doon sa langit ay natuwa sapagat tayong lahat ng mga tinawag ng mahal na Panginoon, mga anak ng ating dakilang Diyos, hindi lamang nagbago ang ating buhay, gumaling ating karamdaman, pinagpala tayong lahat ng ating mahal na Panginoon, kundi isang araw, ang langit at buhay na walang hanggan ay naghihintay sa atin doon sa kaharian ng mahal na Panginoon. Kaya tayo binibigyan ng mahal na Panginoon ng gintong panahon. Panahon na tayo, mga minamahal, ay iibig sa ating mahal na Panginoon. Panahon na tayo maglilingkod sa ating dakilang Diyos. Kung ang mga magulang natin, ang mahal nating ama, mahal na ina, kasama pa natin. Pahalagahan natin ang bawat oras, sandali na maiuukol natin ang pagmamahal sa kanila. Kalingahin natin sila. Ipanalangin natin ang ibayo pang lakas na ibigay ng mahal na Panginoon para sa kanila. Ang ibayo pa na pag-iingat ng ating mahal na Panginoon upang sama-sama tayong maglilingkod sa ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Sa lahat ng mga narito na mga anak ng mahal na Panginoon, pasalamatan natin ang ating mabait na Diyos. Umawit tayo sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Napakadakila ng Diyos. Napakabuti po ng mahal na Panginoon sa ating lahat. Purihin ang kanyang dakilang pangalan. Kung meron tayong